Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ang Senado na mag-convene na. Yun, hindi po naaayon sa saligang batas yun. Hindi mo pwedeng utusan ang Supreme Court na sabihin mo sa kanya na utusan yung Senado, na mag-convene. Hindi pwede yun. Bawal yun, yung tinatawag natin separation of power. Pero yung pagpunta ni BP Sara sa Supreme Court na sinasabing magbibigay o humingi ng temporary restraining order si BP Sara sa Senado na wag nang ituloy ang impeachment dahil meron pong grounds na nilabag ang House of the Representatives kung saan maling-mali po ang article of impeachment na dinala doon sa Senado. Unang-una, papaliwanag po natin uli, merong mga naunang impeachment na inarchive. Ano po ba sinasabi na saligang batas? Na kapag dumating ang impeachment complaint sa Secretary General, dapat ang Secretary General ay to act immediately. Dali-daling dalhin doon sa Justice Committee ng House of the Representatives at doon malalaman, makikita na kung ang impeachment complaint ay valid ang kanilang mga grounds o hindi, kaya lang hinipit po nila. Meron po silang plano na tinatawag na 2 buwan, 2 months plan. Meron po silang plano na i-delay ang impeachment complaint hanggang dumating doon sa dulo na yung last day ng session ng Senado, last minute actually doon nila dinala at tinransmit sa Senate. Siyempre magagalit si Escudero. Sasabihin ni Escudero, 2 buwan yung inupuan niya na. Pwede bang magpahinga muna kami? Hinihintay namin ng 2 buwan ang impeachment complaint. Tapos kayo gusto ninyo tatalakayin na namin ng basta-basta? Nang walang pakundangan? Inisip nyo ba na mali ang inyong ginawa? At yung 3 impeachment complaint, mga ka-reaction, ay inarchive na lang, which is hindi rin tama. Hindi man lang nakarating sa Justice Committee, ganun. Di ba? O ito naman po, tingnan po natin ito. Pakinggan natin ito, mga ka-reaction, tapos magre-react tayo sa video na ito. Hindi kasi nakonsulta ng mabuti yung body. Kasi sa timing naman ng pag-file, hindi namin kasalanan yon. Do not blame the Senate on when the articles of impeachment were filed. Wala kaming hand doon yung timing na yon. Sa timing na yon, very late in the last day, hindi nga ako sure kung may quorum pa eh. So, tama yun. So, no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. But now na nandyan dapat actionan na officially ng body. So, dapat nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. At yun na nakukulangan ka, sir, yung consultation with your colleagues.
I'm sure baka nagkukonsulta nga siya, but baka nga the majority is backing up his timetable. Exactly my point. That's why I am presenting an alternative point of view. Exactly my point, ito sir. ang tamang point of view. Is it a safe assumption that since kayo pa lang ang nagsasalita and si Senator Risa, the rest would tend to back the SP's SP. position? I'm not making that assumption, but posible, but I'm not making that assumption. So, ang maganda sigurong gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lamang. Alam po ninyo, isa sa mga kating-kati, sa mga kating-kating masimulan, ang impeachment na ito ay si Coco Pimentel. Alam po ba ninyo ang kanyang kaalyado sa Marikina? Si Kimbo. Di po ba mga ka-reaction? Kaya normal lamang kay Pimentel na talagang ipupush niya ang impeachment na maaga. Di ba? Yung asawa ba ni Pimentel, tanong lang ha? Yung asawa ba ni Pimentel na-appoint? Sino kaya ang handler ni Pimentel? Minsan si Pimentel nasa tama. Minsan naman parang may tama siya. Di po ba mga ka-reaction? Kaya dito, halatang halata po na si Pimentel ay may kumukontrol sa kanya. Mayroon pong remote control na kumukontrol kay Pimentel. Tanong lang, Senator Coco, meron bang kumukontrol na remote control sa'yo? Tanong lang. Kaya dito mga ka-reaction, kung makikita po natin, siya lamang yata yung kaisa-isang senador na gustong masimula ng impeachment. Mismong itong Senate President, sabi niya, hindi pwede. Gaguan na yan eh. Inupuan niyo ng 2 buwan eh. Tapos dadalhin niyo pa sa amin na last 2 minutes. Ayaw niyo mangampanya si Bato. Ayaw niyo mangampanya yung mga re-electionist. Di ba mga ka-reaction? Kaya dito, matanong lang natin si Coco. Coco, ano ba? Sino ba yung handler mo, Coco? If you were Senate President now, is that what you would have done? Yeah, mag-caucus muna. It's not the official meeting of the Senate as a court. But caucus muna. Dapat, kasi naghiwalay na nung last day. Even before nag-adjourn, baka nga nangampanya na yung mga re-electionists. Wala na sila rito sa building. Sir, since pinupush niyo po yung idea na to, so do you have any proposed timetable? Paano hahatiin ng mga senador yung trial at yung kampanya? Kasi they... Wala, isang tabi ang kampanya. Under the Priority ang impeachment. Isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description. So, in your case, sir, you're O, willing diba? to sacrifice your campaign. Ganun, tignan mo. Gusto po niya isang tabi yung kampanya. Kasi balita ko, wala siyang kalaban eh. Na-disqualified niya. Tama ba na-disqualified yung kalaban niya? Nung nasa abroad ako nung nag-declare ng martial law si President Duterte. 5 hours pa lang ako dun sa bansang may official mission ako eh. 5 hours pa lang. Balik. Part of the job description because we have to convene after nag-declare ng martial law. Ganun talaga. So, sir, possible na kung hindi masunod yung sinasabi yung tamang point of view na dapat gawin ng Senate dito sa articles of impeachment against BP Sara, maaring marami pang petition na ma-file sa Supreme Court. Pwede. Tsaka Ngayon, dalawa naman. criticism. Anyway, we are really a political body. Talagang sanay na kami sa brickbats and sa criticism. Pero sayang, this is an unnecessary criticism against the Senate. Kasi hindi na ginagamit yung forthwith, hindi na sinusunod yung ang mandato ng Constitution. Susunod lang kami ro. Ang dami naming time eh. Pwede nga ngayong March eh. Pwede ngayong March. April pwede. May pwede. June pwede. July pwede. Pwede ba nating tawagang Makati si Coco? Alam mo, Coco, dati idol ko yung tatay mo eh. Idol din kita eh. Kaya lang magsimulang nakadikit mo yung mga kimbo, parang lumilitaw yung ano mo, yung kulay mo. Ha? Yung kulay mo ba, kulay Coco? Kulay Coco ba yung kulay mo, ha? Coco, kulay Coco yung kulay mo? Di ba mga ka-reaction?
Kaya dito makikita po natin talagang ang politika sa Pilipinas, mga ka-reaction, ay isa pong napakamahiwaga. Kayang bumaligtad, ganyan. O ito naman po. Sinabi po ni Senate President Chis Escudero na mabuti na rin hindi muna nasimulan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte para resolbahin muna ng Supreme Court ang iba't ibang petisyon. Kabilang dyan ang inihain ni VP Duterte na humihiling na pigilan ang impeachment trial. May unang balita si Salima Refran. 2 linggo matapos ma-impeach ng Kamara, dumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Hiling niya na pigilan ang impeachment trial laban sa kanya sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction. Katwiran ng bise, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Kamara. Sa inihaing petisyon, iginiit na hindi maaaring magkaroon na mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sinadya raw ng Kamara na paikutan ang 1-year ban sa ika-4 na impeachment complaint na inihain nitong Pebrero sa kabila ng 3 pang impeachment complaints na inihain noon lang Disyembre. Ito ay para umano makakalap ang Kamara ng sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na ang komposisyon ng Kamara. Alam po ninyo yung nangyaring pirmahan, bago po magsara ang Senado, di ba? Bago mag-recess. Tapos, makikita po dito mga ka-reaction na nagkaroon po ng pagbabanta. Nagkaroon po ng pagbabanta sa mga kongresista na ang naging dahilan, di umano, ayon yan kay Duke Frasco, ay baka daw maapektuhan yung mga proyekto, pondo ng kanilang mga distrito. So ibig sabihin, ang mga kongresistang pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte ay pwede natin silang tanungin kung mga gago sila. Matanong lang po lahat po ng mga pumirma doon sa impeachment. Tatanong lang po namin dito sa Reaction TVPH. Tanong lang po ito mga gago po ba kayo? Diba? Tanong lang. Kasi kung totoo yung sinabi ni Duke Frasco na ang dahilan ng pagpirma ninyo ay dahil, meron tayong footage nun. Papalabas ko mamaya yung footage ni Duke Castro na meron na naman siyang press release na malalim daw ang dahilan bakit siya pumirma. Anyway, mga ka-reaction, matanong lang natin itong mga kongresistang pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Tanong lang po tanong lang ito. Mga gago ba kayo? Diba? Mga punyeta ba kayo? Kung ang dahilan ninyo ang pondo para lamang hindi kayo mawalan ng pondo sa distrito ninyo na kaya nyong ilagay ang isang tao sa isang sitwasyon na alam nyo naman na hindi siya guilty, para lamang mapakita na maraming may gustong patalsikin si VP Sara Duterte. At ngayon, ang tingin ng taong bayan sa inyo, lalong-lalo na yung mga kadistrito ninyo, kayo ay mga bulok, mga nakakadiring tao. Di baling wala na akong pondo, maiintindihan ako ng aking mga constituent na hindi ako nagkaroon ng pondo ay dahil hindi ako pumirma. Kaya idol ko po si Richard Gomez Si Richard Gomez hindi po siya pumirma. Hindi siya pumirma sa kadahilanan lamang sa pondo. Hindi siya pumirma kasi si Richard Gomez ay meron po siyang tinatawag nating prinsipyo. Yung pong prinsipyo na yun, mas gugustuhin ko pang walang pondo ang aking distrito bilang isang constituent ni Richard Gomez at may pagmamalaki ko ang aking congressman na hindi siya kayang bayaran o suhulan para lamang gumawa ng isang bagay na alam naman natin na hindi makatuwiran. Di po ba mga ka-reaction? Tama po ba yun? O tuloy po natin ito Respondent sa petisyon ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Ang Secretary General nito, pati ang Senado sa pangunguna ni Senate President Francis Escudero. Kabilang naman sa mga abogado ng bise na pumirma sa petisyon ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Kakukuha lang ng dating Pangulo ng kanyang mandatory continuing legal education exemption na isang requirement para sa patuloy na practice bilang abogado. Bagaman naihain bagong on-bank session, ayon sa Korte Suprema, hindi na napasama sa agenda ng mga mahistrado ang petisyon ng bise, pati na ang isa pang petisyon na hinihingi rin ang pagpigil sa impeachment trial. Inaasahang iraraffle muna ang petisyon bago maisama sa agenda ng susunod na on-bank session. Ayon sa liderato ng Senado, nirefer nila ang bagay na ito sa Solicitor General para sila ang sumagot. Wala pang tugon sina Speaker Romualdez at House Secretary General Reginald Velasco. Nanindigan ng isa sa tatayong impeachment prosecutor na walang basihang maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Pinabulaanan din niya ang alegasyong hindi napag-aralan at minadali ang fourth impeachment complaint. Hindi po yan railroaded kasi since the 3 impeachment complaints were filed back in 2024, last year, nagkaroon na po kami ng individual evaluation nitong mga impeachment complaints na to. Tiwala naman si impeachment prosecutor Lawrence Defensor na political question ang impeachment at hindi ito pakikialaman ng Korte Suprema. Sa gitna ng magkakaibang petisyon sa Korte Suprema, sabi ni Senate President Chis Escudero, providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o aantala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue. Ire-refer naman daw ni Escudero sa Senate Committee on Rules at Legal Team ang mga sulat sa kanya para mapag-aralan. Sabi ni Escudero, nasa 40 araw ang kailangan para magsumite ng pleadings ang magkabilang kampo bago masimula ng pre-trial. Kaya hindi na raw talaga aabot sa June 30 kung kailan matatapos ang 19th Congress. Paano naman kami magta-trial ng 12? Siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang 2/3. Diba? So the soonest time you can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. Kahit sa Hulyo pa planong simula ng impeachment trial sa bise, bumubuo na raw ng legal team at nagpapagawa na ng robe para sa senator judges. May setup na rin inilatag para sa impeachment. Tansya ng Senado, walang 1 milyong piso ang gagastusin sa impeachment trial. Pero iba pa ang lawyers' fees na hindi pa raw naisa sa pinal. Kukuha kasi ng mga pribadong apaw ng legal team at nagpapagawa na ng robe para sa senator judges. May setup na rin inilatag para sa impeachment. Tansya ng Senado, walang 1 milyong piso ang gagastusin sa impeachment trial. Pero iba pa ang lawyers' fees na hindi pa raw naisa sa pinal. Kukuha kasi ng mga pribadong abogado ang Senado para tumulong sa proseso. Ito ang unang Nakita po ninyo mga ka-reaction. Tama yung sinabi ni SP Escudero na kung saan ngayon lahat ng technicalities and legalities. Pero ang tanong dito mga ka-reaction, bakit ayaw po ng mga tuwadcom na maayos lahat ng technicality? Pumunta po ng Supreme Court si VP Sara, nagngangawa sila, nagreklamo sila, nagbanta sila, nagparatang po sila na natatakot daw si VP Sara. Di po ba? Bakit ayaw nila yun? Dahil natatakot sila na baka ma-technical sila? Ayun nakikita na nila na nakaayos na yung impeachment, yung paano po yung impeachment na gagawin. Ayun inaayos na po nila yung mga upuan. Siguro tuwan-tuwa na po siya niyan. Yung mga makabayad black. Yan mga bayad black. Tingnan ninyo, inaayos na yung impeachment court. Ayan nakikita po ba ninyo mga ka-reaction? Tuwan-tuwa na si Castro, si Brosas, si Manuelita, si Neri, lahat sila natutuwa na, nagpa-party na niyan. Nagiinom na sila ng tequila sunrise. Di ba mga ka-reaction? Yan Di ba? Mantagin po ninyo yan masaya na sila, masaya na kayo. Pero bakit ayaw ninyong maayos yung mga technicalities ng impeachment? Anong dahilan? Anong magandang dahilan ang masasabi nyo sa amin na kung kayo ang magpunta ng Supreme Court ay hindi kami nagrereklamo?
Pero pag kami ang pumunta ng Supreme Court, reklamo na kayo ng reklamo, mga... O ito naman po. Tanawa. Di yun sa edited. Ito po mga ka-reaction, mapapatawa ka na lang. Ayan, oh. Ano po yung nakasulat dyan? Magre-react ako dito. Walang yakatang baluslos. Ayan, oh. Kung may kinalaman ka dito, hindi ko sinabi may kinalaman ka, ha? Kung may kinalaman ka dito, putang ina naman. Ganyan na ba kadesperado ang kagustuhan mo maging presidente ng Pilipinas? Hanggang sa 100 pesos bill, nagsulat kayo ng pangalan, Ferdinand. Let's support Ferdinand Marcos Romualdez for Philippine President 2028. Ayan po mga ka-reaksyon. Ayan o, nakikita po ninyo 100 piso. Ayan o, 100 piso. Isinulat po ang pangalan ni Ferdinand Martin Romualdez for Philippine President 2028. Ayan po, malinaw po. Tinatatakan po yung mga pera para suportahan daw natin si Ferdinand Martin Romualdez for Philippine President. Hindi po natin alam baka itong mga pera na ito kinalat, pinamigay, kinalat sa buong Pilipinas. At ngayon, ayan po mga kareaksyon ng kinalabasan. Di ba bawal yan? Bawal yan eh. Kailangan malaman natin sino yung mga nagsulat sa pera at isinulat itong pangalan na to na, alam po ba ninyo mga kareaksyon, ang mga pera ay isa sa mga pinakamaruming bagay na pwede nating hawakan sa buong araw. So, ibig sabihin yung Ferdinand Martin Luther King na yan ay bagay na bagay yan na nasa pera. Ayun po mga ka-replay natin ha. O yan o. Di yun sa edited. Ditoyo yun eh. Di po ni Piki na kwarta. Diba? So, perting dakuan nga binuang ne. Oh, parang nabuwang na daw. Nabuwang na sa kagustuhan niya maging presidente ng Pilipinas. So, klaro dyan kayo. Di yun sa edited ha. So, binuang dyan kayo. So, sa nagbutangan supporter mo juga ni isa ni Romualdez. So ilag kabalaka hindi yun ako ni kalintan butuhan ako ang kontra ni Duterte sulid. Naku po. Martin Luther King, nakakaawa ka naman, mantakin mo yan. Isinulat mo yung pangalan mo sa pera, hindi mo sinulat. Pag itanggal po yung isinulat mo yung pangalan mo sa pera in aid of the legislation. O, di ba? Kung sino man ang nagsulat ng pangalan ng pera ni Martin Luther King doon sa 100 peso bill, ayos. Sabi po nung tao, pakitagalog nga yun, hindi ko maintindihan yun eh. Naglalatin yata, hindi ko maintindihan yun. Tingnan nyo. Butuhan ako ang kontra ni Duterte. Oh. Ulitin natin ano ba yung ibig sabihin nun? Ayan o. Oh. Butuhan ako ang kontra ni Duterte. Oh. Sulid. Oh. Solid. Duterte daw solid. Oy, Martin Luther King, anong pinaggagawa mo? Pati ba naman sa pera, lalagyan mo ng pangalan mo? Ganun na ba ka-desperado ka? Para maging presidente ng Pilipinas? Grabe po yun, grabe. Ganun talaga. Pati dyan sa pera, nilagyan po nila ng pangalan ni Martin Luther King. Binabati ko si Cebu Congressman Duke Frasco matapos pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot naman ni Frasco, malalim ang kanyang dahilan. Magbabalita si Dale Israel. Anong dahilan mo, Duke? Ang lalim yata niyan. Ano ba yan? Bangin? Balon? Gano'ng kalalim? Last July,
Aminado si Cebu 5th District Congressman Duke Frasco, binabatikos siya dahil sa pagpirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kilalang kaibigan ni VP Sara ang asawa niyang si Tourism Secretary Cristina Gracia Frasco. Naging spokesperson pa nga ang kalihim ni VP Sara noong 2022 elections. Pero sabi ni Frasco, kung hindi kasi siya pipirma, baka mapag-iwanan ang mga proyektong nakalaan sa kanyang distrito. Mantagin mo yan, yung asawa ni Duke Frasco naging spokesperson pa ni VP Sara Duterte. Naging spokesperson pa talaga niya. Tapos itong si Duke Frasco, pabor siya na ma-impeach si VP Sara, kadiri ka, Duke. Putang ina, hindi kita minumura, hindi ko sinabing putang ina ka. Napamura lang ako doon sa nangyari. Putang ina naman, Duke. Ganyan ba yun? Diba? Natatakot kang mawalan ng proyekto, pondo. Naging spokesperson ni VP Sara yung asawa mo. Tapos si VP Sara, gusto mong ipa-impeach. Grabe ka, Duke Frasco. Yung asawa po ni Duke Frasco, naging eto, ulitin natin, anak ng tokwa naman, Duke Frasco, nagkakalat ka na eh. Nagkakalat ka na, sinira mo yung pangalan mo eh. Sinira mo yung pagkakaibigan. Winasak mo yung reputasyon mo. Binaboy mo yung dignidad mo. Pinakita mo talaga na korap ka ba? Ito, pakinggan po natin. Si Cebu 5th District Congressman Duke Frasco, binabatikos siya dahil sa pagpirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kilalang kaibigan ni VP Sara ang asawa niyang si Tourism Secretary Cristina Gracia Frasco. Naging spokesperson pa nga ang kalihim ni VP Sara noong 2022 elections. Pero sabi ni Frasco, kung hindi kasi siya pipirma, baka mapag-iwanan ang mga proyektong nakalaan sa kanyang distrito. Di man ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa, marisgo ang ato ang mga proyekto no sa lungsod sa Liloang sa tibuok Quinto Distrito kung dili ko mukuyog sa kadaghanan 240 ka buok nga mga congressman. Aminado rin si Frasco na saktan siya sa hindi umano pagtulong ni VP Sara sa kanyang asawa nung binabatikos ito sa Love the Philippines campaign. Ang masakit, kalapit pa raw ni VP Sara ang ilan sa mga online personalities na nanguna. Teka lang, bakit kinakal... Anong campaign na Love the Philippines, Love the Philippines? Ang usapan dito, Duke Castro, impeachment ni VP Sara. Bakit paano niya tutulungan yung asawa mo eh? Sekretary ba siya ng tourism? Anong tulong na may bibigay sa asawa mo? Hindi naman siya elected official. Oo, appointed official ang asawa mo. Ngayon, anong gagawin niyang tulong sa asawa mo? Pinag-iinitan na nga siya sa Malacanang. Kung hahanap ka ng palusot, Duke Castro, ayusin mo. Huwag yung ganyan. Lalo lang pinapakita yung pagkatao mo talaga napakababa. Hindi naman, totoo po, di ba? Mantagin mo yan. Si VP Sara, spokesperson pa niya yung asawa ni Duke Castro. Tapos anong ginawa po nila? Pumirma si Duke Castro sa impeachment. Hindi dahil guilty si VP Sara. Ha? Hindi mo tinulungan yung asawa ko. I-impeach kita. Ganun ba yun, Duke Castro? Ang usapan dito, Duke, naniniwala ka ba na guilty si VP Sara? Na nagnakaw siya? Na nag-corrupt siya? Naniniwala ka? O, putang ina, yung pagpirma mo na yun, naniniwala ka. Huwag kang magpaliwanag kung wala kang kasalanan. Sa pambabatikos, Nitawag si Cristina nga to ni VP Sara. Pasintabi po kay Robert Barbers, Ace Barbers ha. Huwag kang manood dito, Barbers, pag ayaw mong makarinig ng mura. Tangina, nanonood ka tapos nagrereklamo ka. Huwag kang manood. Pwede ba nga mahangyo nimo imuhang mga kanang kauban, mga social media personalities nga hinay-hinay lang o daot, no? Gago ka ba, Duke Castro? Uutusan mo ako, hinay-hinay ako. Putangina naman, nung pumirma ka, nag-hinay-hinay ka ba? Gusto mo yan nasa kabilang panig ka na eh. Pumirma ka para ma-impeach si VP Sara.
Tapos sasabihin mo, mag-inay-inay pa ako, gago ka ba? Hindi ako mag-inay-inay sa'yo. Pumirma ka na nga. May-impeach si VP Sara. Na-impeach niya. In-impeach nyo na dyan sa Kongreso. Gusto mo ba mag-inay-inay ako? Inamin mo na. Inamin mo na ikaw ay natatakot mawalan ng pondo kaya ka lang pumirma. Gago ka ba? Tangina, inay-inay mo mukha mo. Gago ka ba? Sa pamilya, sa nga rin sa toa, kay total, kauban naman ta. Ang pong ni VP Sara atong panahon na, di siya kapugong sa kaning mga social media personalities niya. O, talagang hindi niya kami kayang diktahan. Hindi naman kami bayaran ka ba, Duke Castro? Bayaran ka ba? O kung bayaran ka, hindi kami katulad mo. Ngayon, kung hindi ka bayaran, hindi kami naniniwala siguro. Makaraan pa ang isang buwan, biglang binisita ni Duterte ang kalaban ng mga Frasco sa distrito, ang mga Durano ng Cebu. Naulit pa yan noong July 2024 na walang pasintabi sa mga Frasco na siyang kaalyado ni VP Sara noong 2022. Kahit ano pa man ang rason sa siyempre, binabastos na siya. Binabastos na ni Joke Frasco eh. Ngayon, tingnan mong ginawa ni Joke Frasco. Spokesperson pa niya yung asawa niya nung halalan. Pinagkanulo nila si VP Sara, iniwan si VP Sara ng mga utangin lang yan. Kung ganyang klaseng tao lang ang magiging kaalyado ko, tingnan po ninyo yung mga sasabihin mo na walang permanenteng kakampi sa politika. pirma. Ang nangyari sa mga Frasco at mga Duterte ay isang halimbawa na dito sa Pilipinas walang permanenteng kaalyado pagdating sa politika. Doon ako hindi naniniwala. Doon po ako hindi naniniwala na walang permanenteng kaalyado dito sa Pilipinas. Meron. Alam po ninyo kung sino yung mga permanenteng kaalyado ng mga Duterte? Ha? Alam po ba ninyo kung sino yung permanenteng kaalyado ng mga Duterte? Yung taong bayan. Yung milyong-milyong Pilipino na permanenteng naniniwala sa mga Duterte hanggat ang mga Duterte ay permanenteng maglilingkod ng tapat sa bayan at hindi magnanakaw at bababuyin, aararuin ang kaban ng bayan. Permanente po yan ang pag-suporta. Bakla ka ba, Duke Castro? Hindi, tanong lang, huwag kang magagalit ha, huwag kang magagalit. O, pag-isabihan si Barbers, putangin na, huwag kang manood dito. Manonood ka dito sa DDS vlog namin. Kung hindi ka DDS, huwag kang manood dito. Ngayon, kung sino man ang gustong maging supporter ng mga Duterte, welcome po kayo dito. Yung mga hindi supporter ng mga Duterte, welcome din kayo dito. Huwag lang kayo magre-reklamo ha. Kayo na lang ang nakikinood, kayo pa nagre-reklamo, okay? Malinaw ha. Supporter po ako ni Sara Duterte. Huwag kayong magreklamo ha. Diba? Ngayon, si Barbers, kung ano-anong ginawa sa mga vloggers, pinagtatawanan ka na, Barbers. Ano-anong ginawa mo sa mga vloggers? Ano ba ginagawa namin masama? Nagmumura. Pag ano mo nga sa batas, kung yung pagmumura ay krimen, yung drugs, Barbers, krimen. O, di ba? O, ako hindi ako naniniwala sangkot kayo sa drugs, especially ikaw. Hindi ako naniniwala sangkot kayo sa drugs. Pero ang Pilipinas, ang buong sambayan ng Pilipino, naniniwala po ba kayo na si Barbers ay sangkot sa drugs? O kung naniniwala kayo, mag-comment kayo sa comment section. At kung hindi kayo naniniwala, mag-comment din kayo sa comment section na naniniwala ba kayo? Di ba mga ka-reaction? Ito si Barbers, reklamador sa mga vloggers eh. Huwag kang magreklamo. Tignan mo yung asawa mo, meron niya. Di umanong kaso. O di ba, harapin niyo yung kaso ninyo, huwag yung kaso. Linisin niyo muna yung mga sarili ninyo, Barbers. Tuloy, lumalabas ang bulok ninyong mga propagandis. Di ba mga ka-reaction? Huwag ka manood dito, Barbers, ha? Hindi ka welcome sa channel na to. Dinideklara kitang, anong tawag doon, persona non grata dito sa Reaction TV page. Dale Israel, One News. O ito pa.
katapusang impeachment ng Vice President Sara Duterte, and the latest nga po ng kanyang abogado na Daddy O ay humiling ng petisyon na itigil na nga po itong impeachment ng Vice Presidente. Kausapin natin former DOJ Secretary, dating Senador Franklin Drilon, ating mga kausap. Senator Frank, good morning po. Peter at Rica inyong kasama sa Balita Pata. Nice to have you back, sir. Good morning. Magandang umaga po. Gandang umaga, Senator. Hi, good morning. We are in the midst of a very confusing scenario and Teka lang, si Franklin Drilon ba to? Itigil na natin. Oy, Franklin Drilon, gusto mo bang ma-impeach si VP Sara? Tanong lang. Ba't kating-kati ka rin na ituloy yung impeachment? Gago ka ba? Hindi. Pakitanggal po yung gago ka ba in aid of the legislation. Si Barbers po dinedeklara nating persona ng grata dito sa Reaction TVPH. Okay, ito po, itong picture na to mga ka-reaction. Tingnan po ninyo to mga ka-reaction Ito po yung mga abogada. Ito, yan yan. Ayan po mga ka-reaction. Ang BP Sara Legal Counsel, Legal Powerhouse, former President Rodrigo Roa Duterte, Attorney Carpio, Attorney Philip Sigrid Fortun, Attorney Sheila Season. Tapos ang ihaharap mo sa mga yan, si Luistro, si Gutierrez, si Defensor, sino pa? Sila yung ihaharap mo sa mga yan. Lalamunin silang bumbu ng mga yan. Sino ba yung mga... Si Chua, makakatapat mo ang Pangulong Duterte sa korte, magbaon ka ng diaper. Lahat kayo, sina Luistro, Gutierrez, naku po, Defensor, sino-sino pa yung mga naitalagang prosecutor. Magbaon po kayo ng diaper Yung diaper, yung triply para... Talagang maihina kayo sa salawal nyo. Huwag kayong magalala. Ito po tingnan po niyo itong picture na ito. Kayo po ay mag-comment. Ayan. Cesar Chavez quit as PCO acting. Sabi siguro ni Cesar Chavez, wala na. Ang hirap ipagtanggol ng presidenteng ito. Ang hirap gawan ng magagandang balita. Ang hirap ipenta ng presidenteng ito sa publiko. Nahirapan po si Cesar Chavez, nag-quit. Wala pong sakit yan. Wala pong sakit si Cesar Chavez. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa atin. Napakaganda Reaction TV. Reaction video ngayon. Ang Reaction TV PH po ay 425,000 strong subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe at sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Like!